Nakakulong ang babae sa pinakataas na palapag ngunit masaya siya. Dahil dito makakuha ng 340,000 won bonus bawat minuto. Maaari siyang kumita ng 100 million won sa isang araw sa pamamagitan lamang ng paghiga. Ngunit hindi maaaring umalis bago matapos ang oras. Gamit lang ang phone niya, makakabili na siya ng kahit ano. Bumili ang babae ng high-end na kutsan ng Siemens. Kahit na ang mga presyo ng mga item ay tumaas ng 100 beses. Pero wala pa rin ito kumpara sa kinikita niya. Ang mga nasa ibaba niya ay hindi gaanong pinalad. Kung mas mababa ang tier, mas kaunting reward kada minuto. Sa ikatlong palapag ay 30,000 won. Ang ikalawang palapag ay 20,000 won. Ang unang palapag ay tumatanggap lamang ng 10,000 won kada minuto. Dahil tumaas ng 100 beses ang presyo, nagbibigay ng libreng pagkain ang mga organizer. Sa pamamagitan ng makina, ang pagkain ay dinadala mula sa itaas na palapag hanggang sa ibabang palapag. Ang mga supply ng pagkain ay maaaring garantisadong. Noong una ay inakala ng lahat na ang lahat ng mga silid ay pareho. Ngunit nakikita ng lahat na ang isang silid sa ikawalong palapag ay parehong maraming pera at maraming oras. Lahat ay nababalisa sa kanilang mga puso. Sa tingin nila ito ay dahil ang 8th floor ang may pinakamalaking espasyo. Dapat kumuha ng isa sa mga ito para gamitin bilang pampublikong palikuran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag ang 8th floor at bumalik sa kwarto. Walang nakakaalam ng kalubhaan ng problema. Kinabukasan, walang laman ang mga lunchbox na ipinasa mula sa itaas. Tama, pagkain ang unang dadaan sa itaas na palapag. Kailangan lang niyang linisin ang lahat ng pagkain at lahat ng nasa ibaba ay mamamatay sa gutom. Ngayon ay pagod na ang lahat. Lumuhad sila sa harap ng pinto ng ikawalong palapag at nagdasal. At ay pangako na hindi na niya muling gagawin ang kwarto niya. Gayunpaman, wala pa ring tugon mula sa ikawalong palapag. Hanggang 3 araw lang nagutom ang lahat. Pagkatapos ay binuksan ang pinto sa 8th floor sa lalaking nakasuot ng salamin sa 7th floor. Sa oras na ito, ang mga tao sa ikawalong palapag ay nagsasanay ng yoga. Sinabi niya na hindi siya nasaktan sa mga mungkahi, dahil ang galit ay nagdudulot ng mga wrinkles. Para maibalik ang pagkain, dapat makipaglaro sa kanya ang lahat. Dahil gusto ng numero 8 na manatili dito ng mas matagal, kailangan niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Bibigyan sila ng audience ng mas maraming oras dito. Para maibalik ang pagkain at kumita, pumayag ang lahat. Ang larong naisip ng 8th floor ay laro ng hari. Ang taong may K-shape na ping-pong ball ay maaaring mag-utos sa 2 pang tao na gumawa ng isang bagay. Pagsisimula na ang laro, sa unang round, nakuha ng maid sa 4th floor ang K-ball. Itinuro niya ang bola number 2 at ball number 5 na magkahawak ng kamay sa loob ng 10 minuto. Dahil dito, magkahawak kamay ang 2 lalaki. Masayang nagtawanan ang 2 babae. Sa paghihintay ng second round, kinuha ng babae sa 8th floor ang K-ball. Sa tingin niya ay masyadong bata ang kahilingan para sa mga nakatatanda. Kaya tinanong niya ang shadow number 3 at shadow number 6 sa French kiss sa isa't isa. Ang 2 bolang nabunat ay sina Jinsu at Joyoung. Hindi sumasang-ayon si Joyoung. Nang makitang hindi siya pumayag, sinunod din ni number 8 ang kanyang payo at nagbago ang isip. Nagbago siya sa taong may ball number 2 at nakipag-away kay Joyoung. Hindi titigil ang magkabilang panig hanggat hindi sumusuko ang isang panig. Nakatanggap pala ng ball number 2 ang lalaking may peklat. Matagal na niyang ayaw kay Joyoung. Pero bawal manakit ng babae ang mga lalaki kaya hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Ngayon ay patay na si Joyoung. Sa hindi inaasahan, si Joyoung ay may pambihirang kakayahan. Pagkatapos magsanay ng Chinese Kung Fu, pinadugo niya ang lalaki. Gayunpaman, hindi sinasadyang na-spray ng kanyang kanang kamay dahil sa pagiging subjective. Agad na nanlaban si Hejun at inatake ito gamit ang kanang kamay. Kapag nahuli, atakehin ang sugat ng kalaban. Pagkatapos ay pinilit niya si Joyoung na suntukin siya ng napakalakas. Si Joyoung ay binugbog hanggang sa damyugo. Ngunit hindi pa rin siya sumisigaw na umamin ng pagkatalo. Nang paghiwalayin sila ng lahat, pinakawalan siya ng lalaking may peklat. Ang oras ng audience na ginugol sa labanan ay tumaas ng 50 oras. Ito ang nagpa-excite sa lalaking may peklat. Ngunit ang pinsala ni Joyoung ay napakalubha. Kailangan niyang magpahinga ng 2 araw bago muling sumali sa laro. Sa sandaling ito, tumayo ang mabait na babae sa 5th floor. Kung patuloy kang lalaban, madali kang mapapatay. Baka sakaling bumili siya ng electric shock machine. Mas ligtas na gamitin ito bilang parusa. Eto na, magsisimula na naman ang bagong round ng laro ng hari. Kinuha ng babae sa 5th floor ang K-ball. Pinipili niya ang taong makakapili ng mga bola bilang 1 at 3. Muling tumayo ang magkaaway na sina Joyoung at Hejun. Level 5 hayaan silang hulaan ang mga ulo at buntot ng barya. Ang paghula lamang ng tama ay makakaiwas sa parusa. At kung sinong mali ang hula ay makuryente. Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang barya at sinalo ito muli. Pinili ni Joyoung ang puso at si Hejun ang pumili ng bituin. Ang sagot ay inihayag ng numero 5.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong mali ang hula ay si Joo Young. At dapat siyang parusahan. Bahagyang nakuryente ang lalaking may peklat at nawalan ng malay si Joo Young. Umihi pa sa labas ng bahay. Ito ba ang pinakamataas na antas ng electric shock? Ito ang antas na ginagamit ng mga pulis. Kinagabihan, naramdaman ni Jinsu na may mali. Maaaring sinadya ng mga tao sa ikalimang palapag na bumili ng electric shock device para makagawa ng show effect. Natagpuan din ang mga pahiwatig sa first floor. Nakita niya ang umbok sa pattern ng barya na hinuhulaan ng mga ulo ng napakalinaw. Isang push lang ang kailangan para makontrol ang resulta. Sa madaling salita, nagsama-sama ang mga kasalukuyang nasa tuktok. Gusto nilang mandaya para madagdagan ang oras nila. Kinabukasan, kinuha ulit ng nasa 5th floor ang cable. Pinili niya ang ika-7 at ika-8 palapag para maglaro ng coin guessing game. Bago ihagis, sinabihan siya ng unang palapag na seluhin ito gamit ang likod ng kanyang kamay. Naimpluwensyahan din niya ang resulta ng laro. Kaya kapag parehong hulaan ang mukha ng barya, ang misteryosong sagot ay ibinunyag ng mga tao sa 5th floor. Ang taong pinarusahan ay ang taong nasa 8th floor. Matagal na itong hinihintay ng mga tao sa ibaba. Ako ang nag-propose ng laro ng mga hari. Kaya kung hindi ka sumunod sa mga patakaran ng laro at maparusahan, iyon ay masyadong hindi makatwiran. Sa oras na ito ang numero 8 ay pinilit na tumayo sa hagdan. Tahimik na naghihintay sa parusa ng electric shock machine. Okay, magbibilang ako ng 3 at pindutin ang button. 하나, 둘, 셋. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad si Hejun sa isang sipa. Sinipa si Jungmin, dahilan para duguan ito. Tinawag niya itong reverse kick. Ay gagawing mas excited ang mga manonood at magkakaroon ng mas maraming oras. Habang nagsasalita siya, nakuryente niya ang kausap. Nagkasundo na pala ang floor 568 sa isa't isa. Naengganyo rin nila ang ibang tao tulad ng 7th floor para yayain siyang maglaro. Maghintay hanggang sa makarating sa plaza ang 4 na tao sa ibaba. Ang teleponong ginamit sa pamimili ay nakalock ng bakal. Pero hiniling ni Hejun na hawakan ng baseball bat. Binasag ang phone sa kwarto nila. Ang mga nasa ibaba ay mawawalan ng kakayahang bumili ng mga armas. Tumigil na rin sa pagpapanggap ang 4 na tao sa itaas. Hiniling nila sa 4 na tao sa ibaba na managot. Kailangan nilang lumikha ng mga programa upang makakuha ng mas maraming oras. Kung hindi, hindi lamang sila nawawalan ng supply ng pagkain. Pagkatapos ay masusugatan sila ng malubha sa stun gun. Ito na lang ang natitirang opsyon nila. Naging alipin sila ng matataas na uri.